Okay, uwi na. So, ito po yung karugtong ng ating biyahe doon po sa ating overnight trip sa Barangay Calayo. Dito po sa bayan ng Nasugbo sa lalawigan ng Batangas, mga kabiyahero. So, bago ang lahat, salamat po sa ating videographer na maghahatid po sa atin ng mga magagandang tanawin sa daadaanan po natin. Sa si Gabriel po, yung ating videographer. So, salamat Gabs. Kahapon, via Tagaytay po tayo. Losong po tayo ng Nasugbo bago makarating sa Barangay Calayo. Kaya lang, inisip ko po kung yun po yung way na gagamitin ulit natin pabalik ng Maynila ay masyado pong napakatatarik po ng ahon. Bukod pa po sa napakaliliit na kurbada ay napakainit po ng panahon. Baka magkaroon po ng overheating yung ating makina sa haba po ng mga akyating kalsada, mga kabiyahero. Kaya ang ginamit po natin, ito pong Nasugbo Ternate Road, kung saan madadaanan po natin dito ay medyo banayad, hindi po ganong matatarik ang ahon. So makikita rin po sa lugar na ito ang iba't ibang mga sikat po na mga resort sa gawing kaliwa po natin ng kalsada. Puro dagat po yan. At siyempre madadaanan din po natin dito yung tinatawag po na Kaibiyang Tunnel. So pailan-ilan lang po ang bus na dumadaan dito dahil siguro 3 biyahe lang po yung nagsasalubong dito mula po sa lalawigan ng Batangas patungo po sa lalawigan ng Cavite. Mga around 20 kilometers po ito mula po doon sa ating pinanggalingan hanggang sa makarating po tayo doon sa unang bayan, ang bayan po ng Ternate. So ang mga kalsada pong ito dapat pa rin po nating pag-ingatan ang paggamit dahil marami po yung mga riders po na tumadaan dito. Alam naman po natin ang mga motorsiklo, siyempre pag kumukurbada sila natutuwa sila kapag magaganda po yung mga terrain ng kalsada. Kaya yun po yung dapat nating pag-ingatan dito dahil kung minsan baka mamaya makaroon tayo ng kasalubong na kamote rider, madamay pa tayo. Wait lang, matapos lang itong mahaba. Pakarating na tayo sa tulay. May tulay. Tatlo na. 255. Kung inyo pong mapapansin, malaki pa pong bahagi nitong kalsadang ating dinadaanan ang naglalakihan pa po yung mga puno at madalang po yung mga establishment. Kasi nga po, may malaki pong bahagi sa areang ito na tinatawag po na protected area. So hindi po pwede na basta ka magputol ng mga puno sa lugar na ito. Ilang minuto? Isa? Sige, sige. Walang unggoy ngayon? Wala pa dito sa may tunnel. Ayan, naghahanap na po ng unggoy si Gabs. Kung lumingon lang sana siya sa kanyang gawing kaliwa, makikita niya may unggoy na nagmamaneho ng bus.
Hindi, wait lang. Pinapato 30 seconds ko pa eh. Sa gawing kaliwa, ayan, isa pong napakagandang tanawin. May isla rin sa gawing dulo. Marami din pong resort sa area ito, mga kabiyahero. Okay, ayan, natatanaw na po natin yung information sign na nasa parang arko. Ito na po yung simula ng pagpasok po natin doon sa tinatawag po na Kaibiyang Tunnel. At itinuturing po sa kasalukuyan na pinakamahabang tunnel po dito sa Pilipinas, mga kabiyahero. Ayan, natatanaw na po natin siya. Yan po yung kanyang bukana. Ay, ang sikip po nung barikadang inilagay, mayroon po kasing speed limit ditong ipinatutupad na 40 kilometers per hour at para hong may military checkpoint doon sa bungad ng tunnel mismo, mga kabiyahero. Ang lalakas ng busina. Pamahiin po kasi yan na kapag pumapasok sa tulay at pumapasok sa ilalim ng mga tunnel na katulad nito, bumubusina po yung mga sasakyan. So, kung napansin po ninyo, katulad po ng sinabi ko kanina, napakarami pong mga riders, napakarami pong motorsiklo na nagpupunta po sa lugar na ito. Dahil nga po doon sa terrain ng kalsada at doon po sa Kaibiyang Tunnel. Okay, medyo napapahaba na po tayo. Oras na para muli po tayo maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa biyahe kong ito.